not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. And I would prefer, or rather, mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Are we people? A nation of stupid people sending... Ang aking recommendation ay total deployment ban sa Kuwait para sa mga domestic helpers. The reason why we're here again today dahil merong bad news na nakakasama ng loob sapagkat dalawang kababayan na naman natin na nangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya, pumunta ng abroad, pagbalik, bangkay na. It keeps happening sa Kuwait. Again and again and again. Julie B. Ralara, Riolin Saison, Jeline Arguzon, Jenny Sanchez Alvarado, Daphne Nocaloban, Nakalaban, I'm sorry. Ito ilan lamang sa mga kababayan natin na bumalik ng bangkay from Kuwait. And that was years ago, yung mga nabanggit ko. Ngayon, may bago na naman. Tuloy-tuloy. And every day, may nagreklamo sa programa ko, iba't ibang bansa, pero nasa top ng listahan ay Kuwait. Nag-average ang programa ko Wanted sa radyo up to 150 complaints from OFWs sa Kuwait. Of course, nais kong pasalamatan ang DMW, ang OWA, dahil kapag nilalapit ko sa kanila, agad-agad napapauwi naman, which is thank you. Pero I would rather na wala na akong lalapitan na agency dahil yung ating mga OFW ay safe, meaning well monitored. So nakikita ko kulang yung mga programa, sistema that we put in place to ensure that our OFWs will come back alive after serving their contract. And that is one of the things that I would really discuss with you. Ayoko naman yung bang palagi na lang tayo mga kabalita na meron tayong OFW na namatay. I would rather prefer to lose 1,000 jobs than isang buhay ng ating kababayan na hindi kayang bayaran. Now, nagkaroon ng ban sa Kuwait. I think it was because of my committee na pinush ko. I think it was last year. And it was lifted. Hindi ko alam paano na-lift yun. I wasn't informed. I've heard na nagkaroon ng bilateral agreement and there was a delegation from the Philippines went to Kuwait and talked to the Kuwaiti government. And after discussion with them, it was agreed upon that the ban will be lifted, and it was lifted on last year, 2023. But God damn, I wasn't invited, or I wasn't even informed, or my staff wasn't informed, so that kasama sana kami doon sa bilateral agreement. Para kami na mismo ang magsabi na ito ang gusto namin mangyari, we could have contributed something. I'm not saying that pag-aaten namin ay wala naman ang mangyayang pananakit, but what I'm saying is, at least man na makakontribute kami doon dahil alam namin kung ano talaga yung mga problemang dapat solvin bago ma-lift ang ban. Because, like I said, on the average, 150 OFWs. It's either their mismo OFW o yung kanilang kamag-anak ang tumatawag sa amin. Now, Secretary Kakdak, sir, kailan po na-lift yung ban sa Kuwait? Yung deployment ban? Mr. Senator, magandang umaga po. Mr. Chair, from the Philippine side po, patuloy yung ating
restrictions, deferment na itinalaga pa ho nung panahon ni Jollibee Renara, Secretary Toots Ople at pinaigting pa ho. Nung panahon po ni Jollibee Renara, ang pinataw ho ni Secretary Toots Ople is a deferment with respect to first-time workers, tinignan na maigi ang work experience. From the Kuwaiti side, meron po silang pinataw na sarili nilang ban na pangkalahatan, including skilled workers. So nang malaunan ay ang Kuwaiti side po ay linif yung sa side nila na ban for the skilled workers and the returning workers. But we retained our own deferment policy, Mr. Senator, nung panahon pa na iniulat sa inyo ito ni Secretary Toots at pinaigting pa ho natin. Bukod sa bawal ang first-timers, dinagdagan pa ho natin ng whitelisting, yung recruitment agencies from the Kuwaiti and Philippine side, kailangan po malinis ang track record. Meron na ho tayong pre-departure briefings ngayon, pre-flight briefings aside from the PIDOS. On top of the PIDOS, Mr. Senator, literally pinapupunta po natin ang mga OFWs bago pa man sila magpatuloy sa airport, bago sila mismong umalis at doon nagbibigay ng mga rights and responsibility, kadaragdagang impormasyon, reinforcement ng impormasyon sa PIDOS, just in case hindi nila na-pick up yung impormasyon on their rights and responsibilities, and most especially, contact numbers ng MWO at ng DMW at ng OWA in case kakailangan po nila, particularly the 1348 hotline. And then lastly, Mr. Chair, dahil kilala na ho namin sila literally before they leave, namomonitor po namin sila. Meron kaming na-enhance na electronic monitoring system. We could present it today, Mr. Chair. We have a 5-slide presentation if the committee will permit. But we had a preliminary presentation with both Senate and House technical personnel. And so yun po ang ating sinasagawa ngayon na enhancement o pagpapahigpit. So sa ngayon po, Mr. Chair, meron tayong patuloy pa rin po yung deferment, yung suspension with respect to the first-time OFWs. Bawal po ngayon ang walang overseas experience. Work experience sinisilip po natin ngayon na maigi, Mr. Chair. So sa side po ng DMW, wala po tayong dinift, Mr. Chair. Patuloy po yung heightened restrictions, yung deferment policy that was instituted during the time of Jollibee Renara. Thank you, Secretary Hans. Napakaganda yung mga sinabi niyo po. Pre-departure screening, pinaigting, rights and responsibilities of the worker, sinabi sa kanila, sa PIDOS, contact number, and then bawal ang walang work experience na OFW natin pumunta sa Kuwait. Perfect, excellent, 100%. But hindi naman problema ang ating mga OFW. Ang problema, yung mga employer sa Kuwait. Sila ang problema. Mga OFWs natin masisipag. They don't even have experience because tayo mga Pilipino mapag-alaga. Ano bang ginagawa ng mga OFWs natin sa ibang bansa? Mag-alaga, maglinis. Sanay tayo mga Pilipino. We don't even need to teach them how to clean. Endemic na sa mga Pilipino yan na malilinis tayo sa sarili natin. Magaling tayo mag-alaga, magaling tayo maglinis ng bahay. They're not the problem. The problem is the employer. The problem is the Kuwaiti government, for crying out loud. We should focus and concentrate on how we can talk to these people sa Kuwaiti and to the employer and tell them enough is enough. You want our worker or workers? Then this is what we need you to do. Let's sit down and let's talk. At kapag hindi nyo kayang sundin to, then we will totally stop deployment. And maybe siguro pag-isipan later on, dahan-dahan tayo mag-pull out.
And that's the only way to do it if I am to be asked. Palagi ko sinasabi rito, sana, na-lift na ba yung ban? Di ba? So, meron na bang bagong deployment sa Kuwait? Wala. Meron. And yung ba may mga overseas employment experience and the skilled workers? Yun nga, Meron sir. po. Eh. Dapat wala muna eh. Why was it lifted? Di ba dapat wala muna? And then I've heard na last year, sana total ban hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-uugali, ng kanilang sistema. Like I said, I would prefer or rather mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Sana naintindihan niyo ako. I get my point across. Kasi yun ang sinasabi ko po, Secretary, kung sinama niyo sana ako or invited kahit isa man lang sa legis team ko pumunta sa Kuwaiti government na magkaroon ng bilateral agreement, ang una ko ipupush, katakot-takot na screening ang ginagawa natin dito sa ating mga OFW, NBI, police clearance, health, etc. Mayroong mga PIDOS. And yet, yung receiving end, wala. Malay natin kung yun ay may topak, siraulo, barumbado, rapist, magnanakaw, kriminal, etc. Wala. Diba? Wala. In fact, there was this case I wouldn't forget na isang OFW natin inabusot na pauwi ko sa isang employer. After, I think, less than a couple of months, may kapalit na dumating. Pilipino pa rin. I don't know kung yung sinasabi ni Secretary na may whitelisting, etc. Nangyayari yun. Saan tayo nagkukulang dito? Now, pag-usapan natin once and for all, sana may kahinat na ito na ayoko na marinig na merong isang buhay ng ating OFW mabubuwis. Marami naman bansa dyan eh. Quiet lang ba? There's so many countries who will be more than happy to receive our workers. Singapore, Hong Kong, ang dami na kung saan hindi minamaltrato yung ating mga OFWs. Dito sa Kuwait, paulit-ulit na lang. And yet, para tayong pinagpipilitan natin ang ating mga sarili na i-push sila doon. We feed them to the lions. That shouldn't be the case. Kailan po nagkaroon ng bilateral agreement nga ulit? When was this? The 2023? Agreement po was 2018. In 2023 po, meron daw ata? Hindi po, wala pong bilateral agreement noong 2023. Noong Okay, pero kailan po na-lift? 2018. I remember nung merong isang kababayan natin namatay at pinush ko na magkaroon muna ng ban. And then yes, we did declare na total ban ata para dun sa mga bagong papasok. I would like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark. Diba? Ban po siya, Mr. Chair, sa mga walang overseas experience. So deferment po ang tawag noon ni Secretary Toots Ople nung iniulat niya. So ban dun sa mga walang experience. Pag may experience, tuloy. Pag may experience, pwede po, Mr. Chair. Pinagpapit natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people, a nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong, kasambahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling mag-ayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin, kailan pa silang experience? Ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no!
we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Palagi natin sinisisi ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience kung pagiging kasambahay lamang, sanay na sanay po yung ating mga OFW. Siguro, teach them about culture differences, which is madali yun. OFWs natin marunong mag-English. Kaya nga, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit na grade 1 kapag English, paano, unlike sa ibang nationalities. Sir, this is what I want you to do. And even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin. Gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay. Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin, kailangan may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana sinasabi ko. Dapat ang mga employer, meron tinatawag na neuroscreening. Ini-screen natin yung utak. Utak ba? Brain. No mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwait ay sira ulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti, of course. Majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are ayoko na magsalita. So yun ang sasarain natin. So pwede ba yun? From now on, neuroscreening. Ang ini-screen natin yung nakakatawa eh. Kung hindi natin, ang ini-screen natin yung OFW natin. And then yung agency. Of course, nakakatulong yun. Pero wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer na si Abdul, walang bang pangalan niya? Ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipa-neuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ganun ba? O magkano bang sweldo nito? May capability ba ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sasweldohan. No. Yun yung gusto kong mangyari. Huwag yung sabi mo yung dati previous, hindi natin magpapadala na hindi experience. Kailangan yung agency mabuti. Of course. So can we do that? So ano pong dito sa suggestion ko, am I making sense? You are, Thank you, Mr. sir. Senate, Mr. Chair. Mr. Chair, ang una pong nasa sa isip ko is mag-require na i-account for all the OFW, especially the kasambahay in Kuwait at this stage. Kasi sabi nyo nga po, pagbawalan yung papasok, pero pang mga nandun. So ang nasa sa isip ko po, i-account for each and every kasambahay, kamustahin sila. Dapat malinaw na nasa maayos silang kondisyon bago pa man tayo magpatuloy at this stage. Pangalawa, agree po ako sa inyo. There should be some screening, psychological screening, or a level of determining whether qualified yung employer. At kung dadagdagan ko pa, Mr. Chair, yung briefing na binabanggit ko po, tama kayo. Hindi lamang yan sa side ng ating kababayan. Dapat meron ding pre-employment briefing ang employer. Exactly. Kaya't haharap siya bago pa man umalis, haharap siya sa ating labor attaché o migrant workers office at doon ipapakilala niya yung sarili niya. At the technology, I suppose, will now permit na mag-usap sila habang nandito sa Pilipinas yung domestic worker at siya'y naroroon sa Kuwait para magkakitaan na sila sa
sa muka at sa mata bago pa man umalis. So yan po ang nasa sa isip ko ngayon, Okay, sir, Mr. makasingit. Chair. Meron ba tayong ginagawang background check sa mga employer na to ensure sila ay may pera talaga? Meron naman po, Anong klaseng screening po Mr. ginagawa Chair, natin? Kasi karamihan, sir, kaya ako nabanggit yan, at alam niyo po ito kasi yes. kayo pong nilapitan ko, and I thank you. Paulit-ulit kita pasasalamatan dahil napakabilis niyo po umaksyon tuwing lumalapit ako kasama dyan si Arnel Ignacio. Yung bang wala silang pang sweldo. At ito pa pong napakasakit. Hindi na nga sinunod Sen Mark, yung ating kababayan, ibibenta sa ibang tao o sa ibang kamag-anak. Ibibenta. Again, ibibenta. Hindi na nga sinweldohan and then ibibenta, pagkakitaan, kukuha ng pera, bubulsa. Dahil wala namang capability pala itong employer na ito na magpasweldo. Yung sinasabi ko. So wala tayong ganong screening. Financial statement siguro. Tingnan ng record, anong trabaho mo? O baka ikaw ay tumatanggap lamang ng welfare from Kuwaiti government. Dapat hindi. You have to have a job. Kung wala kang trabaho, wala kang karapatan magkaroon ng kasambahay namin. You must have a job. Kasi nakikita ko may mga pattern eh. Walang trabaho, tumatanggap lamang ng pensyon sa Kuwaiti government. Bibigyan natin ng ating worker. No, that should be the case. Umaasa lang sa pensyon eh. Welfare. Pension. Welfare yun. Para sinabi mo yung mga tumatanggap ng ayuda rito, kumuha ng kasambahay. God damn. So, dapat sir, go ahead po. Senator Mark, you have an opening statement. Yes. Please, go ahead. Secretary, isang tanong lang po. Gusto ko lang malaman kung halimbawa criminal yung yung employer. Malalaman ba natin 'yon or kasi syempre baka may criminal record or something. May way ba na malaman natin kung yung employer ay may criminal record? Kasi kawawa naman yung mga kasambahay natin kung isusubo natin sa isang, di ba nila kung may pera, paano, actually, masama na yan na walang pera, pero mas masama pa kung criminal pa yung magiging employer nila. So, I'm just wondering, baka may basic checking ba yan? Halimbawa, criminal record? Kasi malalaman ka agad yun eh. Yes, pwede po nating malaman on our own, Mr. Senator. Right now, ang sistema is yung private recruitment agency determines the qualifications on both sides. Pero tama po kayo, napapanahon na tayo na mismo ang gumalaw, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para malaman precisely yung background check ng mga employers. Sa ngayon, we have tightened the grip on the foreign recruitment side in Kuwait. But yes, napapanahon na iharap mismo yung employer para makilala natin, malaman natin yung background at magkaroon ng sapat na preparasyon bago pa man pumunta doon yung manggagawa natin. Salamat. At nagpapasalamat din po ako kay Senator Raffy Tulfo. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng pagtitipon para ma-discuss yung resolution para mabigyan ng karagdagang proteksyon ng ating mga OFWs. Salamat, Chairman. Thank you, Sen Mark. Tama si Sen Mark. Dapat kasama from now on screening doon sa employer yung magpakita siya ng police record. Kung pwede pa court clearance na wala siyang kaso sa anumang korte sa Kuwait. On top of that, yung neuro. And then of course, yung financial capability. Paano ba? Curious lang po ako, Sec. Pag yung employer pumunta sa agency and we need Filipino OFW, anong klaseng prosesong dadaanan niya? Yung present and in the past. Paano yun? Yung present po, si Undersecretary Olalia could add to this. Yusek Olalia, kunyari ako, Kuwaiti at gusto ko magkaroon ng OFW. Anong proseso? Ano yung ina-undergo niyang? Ano ang prosesong that
I have to undergo for me to be qualified to become an employer of an OFW, sir? Yeah. Good morning po, Chair, sa mga colleagues ko at kay Senator. Salamat po. Una-una po, wala po tayong direct hire. No? Bawal po yung direct hires na isang Kuwaiti employer will directly employ, hire, and get an HSW from the Philippines. No, I know, no, sir. Ibig sabihin, okay, pupunta sa agency. Apa. Pupunta po siya Okay. sa agency na tinatawag po nating Foreign Recruitment Agency. FRA. At yung Foreign Recruitment Agency na ito Okay. ay dumaan sa isang masusing proseso. Meron po tayong Anong klase tinatawag masusing na proseso, sir? accreditation po, Mr. Chair. Ito pong accreditation na ito po ay isang proseso ng Migrant Workers Office headed by a labor attaché at meron po yung maigting na requirements. May mga pagdadaanan po silang mga documentation at mga interview kung sila po ay papasa bilang isang accredited FRA ng ating PRA. Yung pong employer na gustong kumuha ng HSW, kinakailangan pong mag-qualify din. May sarili po Sorry, siya. sir, I have to interrupt you every now and then qualification. kasi hindi ako makatiis. Katakot-takot na screening ginagawa sa FRA. Ang dami mga balasubas na FRA. Alam niyo naman yun, Arnel. Ang dami, 5-5 ang mga balasubas na FRA at ang nakasama pa ng loob dyan, yung mga Pilipino rito ang nagmamayari pa ng FRA o kasosyo. So anong klaseng screening? Tuloy-tuloy pa rin ang pangbabalasubas sa ating mga OFW. Kung talaga meron screening. Ang aking, sir, point is, ano yung ina-undergo ng employer? Again, doon tayo nagpo-focus sa OFW natin na may problema at saka agency. Yung employer, ano? Hindi niyo po ata na nakikinig po kayo, sir, pero hindi niyo ako napakikinggan. Yung sa employer side na lang, alisin mo na muna FRA, alisin mo agency, alisin mo yung worker natin. Ano, yung isang Kuwaiti na gusto magkaroon ng OFW, magtrabaho sa kanyang bahay, ano yung ina-undergo niya proseso? Yung pong employer, kinakailangan pong kumuha ng requirement na tinatawag na visa. I-apply po niya yung ating HSW ng visa. Visa? At hindi po siya papayagan ng Kuwaiti government kapag hindi po siya qualified. No? At Mayroon anong po- klaseng qualification ang Doon po sa ating Sineset? 2018 labor agreement, nakasaad po doon yung mga requirements ng Tulad mga ng- Kuwaiti. tulad Opo. na Kinakailangan po unang-una Tulad may na- financial capacity po siya. financial? Opo. Okay. Kinakailangan po may financial capacity. Ibig sabihin, meron siyang hanap buhay, may pagkikitaan po siya, at kaya po niya mag-hire at magbayad po ng HSW. O bakit nakakalusot marami? Malang mga trabaho na welfare lang. Umaasa lang sa welfare sa Kuwait. Bakit natin nabibigyan ng mga OFW? Yung sinasabi ko, ito totoo nang nangyari ito. Na hindi na nga kayang pasweldohan, ibinebenta pa. Di ba? Alam niyo ito. So hindi na screen. Okay, sige. Financial capability. Failed. Pangalawa po, kayo. Mr. Chair, yung kanyang police clearance. Napaka-importante po, tulad ng tanong po ni Senator Villar kanina, kung sila ba ay may record, hindi po papayagan nung kanilang government na bigyan po siya ng visa Financial, kapag po siya ay may okay. police record. Police clearance Opo. and then court. Okay. Sige. Court clearance. Ibig sabihin, wala siyang kaso sa anumang korte sa Kuwait. Clear siya. Dapat ganun po. Police Mr. clearance, Senator. court clearance, very good. Ano pa po, sir? Dapat po compliant po siya doon sa requirements tulad ng ilan ng tao sa bahay. Meron po kasing detalyadong information sheet yun na nafi-fill upan ng ating employer. Okay. No? Anong klaseng bahay yan? Ilang palapag? Number of, Household okay. members po. Household members. Okay. Nakalagay po doon kung may bata, kung may Okay. aalaga ang bata, nakalagay din doon kung kinakailangan magluto, kung Mhm. merong cooking skills yung HSW, tatanungin. Mhm. Tatanungin din po kung yung mga requirements, no? Ilan po yung employer at ilan po yung kasambahay doon sa loob. Napakaganda pakinggan. Music to my ears. Ang sarap pakinggan, ano? Kung ganun, it's a perfect world for the OFWs natin to be there. Meron euro. Sir, wala. Sa ngayon po, wala pong ganyan. Magsasabi, wala. At this Okay. stage. Dadagdagan po. Then, I want neuro screening. Take it or leave it. Let's be firm now. Huwag tayo magbagbuntot sa mga employer na balasubas sa Kuwait. Neuro screening. Ayaw mo lang, gusto mo lang worker namin, magpa-neuro kayo. Kung ayaw nyo, nagdidili-dali kayo, nag-inarte kayo, heck,
agis ko pa kayo sa bintana, sabi mo. Diba? So, Juro Sara, na maganda yung sinabi niyo po, sir, Yusek, financial, police clearance, court clearance, financial capability, number of household sa bahay, number of members na nasa household. Tapos ilang floor yung lilinisin. Tapos kung may bata, dapat, tama? Yes, sir. Pero bakit kung ano ito mga sinasabi mo, eksaktong kabaliktaran, yun ang nireklamo sa akin. At ito yung mga reklamo na natanggap natin na inilalapit ko naman sa DMW. Again, thank you, Secretary Kakdak. Hindi ako matapos-tapos magpasalamat sa iyo dahil every problem na inilapit ko sa inyo, in-actionan nyo. Pero sana wag na yung ganun. Meron akong gustong tumbukin kasi tama po yung requirements na binigay ni Yusek Olalia at tama po yung observation nyo about compliances. Ang nagiging problema po ngayon, yung compliance, hindi natin na-determine at the DMW level with full certainty bago pa umalis yung worker. Ako na po magsasabi na yan ang gap na gusto nating tukuyin ngayon. At yan po ang i-address natin. Bago pa man umalis yung OFW, malinaw na kung saan siya pupunta, sinong employer, sinong qualification ng employer, ano yung job description niya ron sa employer na ron, ilan ang tao doon sa household, gaano kalaki yung etc. All these things will come to the fore, Mr. Chair. Sa tingin ko, yun yung malaking gap, Mr. Chair. Yung OFW, bago pa siya umalis, hindi niya alam lahat ng impormasyon na yon. But more importantly, as you said, Mr. Chair, yung employer walang obligasyon na ibigay lahat yung impormasyon na yon. So yun po ang nakikita kong Yun ang kukulang natin. Opo. Ako na po mismo, hindi po ako magiging totoo sa inyo kung hindi ako honest. So yan po ang sasabihin ko na sa inyo yung pagkukulang natin na Mr. Chair. Okay. Yung employer alam lahat ng buhay ng ating OFW. Well screened. Pero tayo walang karapatan na malaman kung sino yung employer. Pupunta natin yung OFW. May narinig ako na hanggang 3 palapag yung bahay, may 2 bata, special child pa yung isa, siya pa magluto, 8 sila sa bahay, at iisa lang yung OFW natin. Damn. So dapat meron pong inspeksyon na bago lumapag sa airport sa Kuwait yung ating OFW, na screen na yung bahay. Meron tagapunta, kaya ba natin po gawin yun na may pupunta tayong worker, titingnan yung bahay, inspeksyonin. Ay, 3rd floor, sa kontrata nakalagay 1 floor lang. Oh, meron palang 2 bata. Sabi, sa kontrata, wala. 10 pala kayo. Mga ganun. Pwede ba natin magawa ng yung inspection po will have to be in coordination with the Kuwaiti authorities. Kahit pa man po dito naman din sa atin ay hindi rin pwedeng pumunta sa bahay natin ang mga embassies. So we will have to seek the help of the DFA para sa embahada natin sa Kuwait para matulungan tayo mag-make ng necessary representation sa Kuwaiti authorities about the physical inspection part. Halimbawa na lamang po sa Singapore, meron ng spot inspection sa mga kasambahay natin na lugar ng pinagtatrabaho. Pero it is the Singaporean Ministry of Manpower who does it. We just need to get through that hurdle, Mr. Chair, coordination with the Kuwaiti government, and we will seek the help of the DFA along those lines. You did mention about DFA, nandito sa atin, si Yusek Eduardo Jose de Vega. Yusek, ano po yung take nyo dun sa mga sinabi ni Secretary Kaktak? At sa Singapore pala, mayroong magandang sistemang in place ang Singaporean government, and they do it themselves para mapaayos yung kalagayan ng mga workers natin. And sa Kuwait, what's wrong with Kuwaiti government? They don't want to follow that kind of system na meron ng Singapore? And then, magandang umaga po, Mr. Senator. Yung experience namin bago na turnover sa DMW itong mga protection for ATN, assistance to nationals. Yun nga, it's a same old story with Kuwait, no? As a diplomat, so alam natin kailangan malakas yung
negotiating chip natin bago natin masabi sa Kuwait na i-require namin ng mga citizens nyo dadaan dyan. Personally, I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that is one, how do you say, that's one incentive for Kuwait to agree. If we, again, reinstate the ban. And may I clarify, no? Ang pagkaintindi ko rin, and I apologize to Secretary Kaktar if I misunderstood, no? After the Ranara case, nag-ban tayo eh. Wala tayong pinapadalang workers sa Kuwait. Not even those who were... ang pwede lang bumalik yung nandun na tapos may contract na. Pero yung bagong deployment, none at all. Pero doon tayo eh. Well, that's not... Pero ito ang may sinasabi ko nagreklamo kanina. sa akin na may ban eh. Meron daw, pero again, sinisisip ang problema dito sa side Well, natin. Kailangan may experience. Pag wala kang experience, hindi kita ipapadala. Well, ang pagkaiti namin na yung state last year, pero partial lang, no? Hindi pwede yung bago. So, I would say if we made this ban, and I will check with Ambassador Jose Pero Cabrera. sorry, Jose, medyo napalit tayo doon sa purpose. That's why I asked you. The question is, mahirapan ba tayo na makipag-usap dito sa Kuwaiti government na magkaroon ng sistema tulad sa Singapore? Yes, in Para sa mga tribes 2023, after the death of Ranara, after the murder of Ranara, nagkaroon kami mga meetings. Mahirap. Mahirap. Because they said, Bakit po anong mga hurdle? kasi 2018 na may labor agreement na eh. So they're not interested in adding new stuff sa what was agreed in 2018. Yan ang isang nakikita namin, no? That's our experience, and I'm sure andun din naman yung DMW sa mga discussions. Their former ambassador used to say, don't blame all Kuwaitis. Totoo naman, no? I mean, Okay. however, every year may namamatay. Yeah, I agree. So, Don't blame all Kuwaitis, but blame some of them who are Yes. rude. So, it is possible to maintain a ban. Indonesia already banned all their household workers of Middle East. Okay. So it is possible, sir, if that is the idea. But as for the diplomatic relations, well, of course it will be affected, but dapat maintindihan nila, may namatay. But may I say something, sir? In the DMW, we know is having complications, assistance. Yun din experience ng DFA nung naumpisa yung office namin in 1995 after the floor contemplation case. It's a long, steep learning curve. Eventually, magkakaroon ng after 5 years after the law takes effect, dapat i-review under the law yung DMW kung i-revise yung law, kung extend. But it cannot, yung ganun, biglang transfer na hindi lang labor contracts pati naman assistance. It has to be little by little learned. But the problem is, of course, kawawa naman yung mga OFWs natin pag may lapses, no? And we know that. But this about the ban, we defer to them. But I do think as a diplomat, that is an effective strategy to get, that could be an effective strategy so that the Kuwaitis would say, well, maybe we have to. Ano maging repercussion? Halimbawa, nag-insist tayo, naging firm tayo na ban muna para sa mga domestic workers. We already know the repercussion based on what we did 2023. We banned domestic helpers. They then banned all, pati skilled workers. But I think we survived. Exactly. We survived. Of course, palagi ako nakakuha ng mga, I'm sure pati kayo, yung mga from NGO Pati organizations. tourist. Siguro naman mag-agree sa atin mga kababayan natin kung wag na pumunta sa Kuwait. Ang dami naman bansa sa Middle East na pwedeng puntahan. Wag na yung lugar na inaapi yung mga kababayan natin. So what kung iba nila yung mga tourist papuntang Kuwait? But of course, when all is said and done, ating mahal na Pangulo, siya yung commander-in-chief, siya mag-decide. And he is in favor of I know, pero dapat upon the recommendation of the DFA and Yes. the DMW, I think the person is a reasonable man and he Yes. will listen. Opo. He knows how to listen when it's time to listen. Mahal ng ating Pangulo ang ating mga OFW. In fact, isa sa mga pinagtutunan niya ng pansin ay itong mga OFWs natin. So, recommend, and I will also, total ban. Total deployment ban. Except dun sa may mga contract na at
umuwi, tapos babalik ulit. Why not? Total. Ngayon, gaganti ang Kuwait. Hindi na sila magbibigyan ng tourist. Explain natin. I will explain. I'll bite the bullet. Kung yun ang kinakatakutan nyo na mabash kayo, I'll bite the bullet. Bash pa more. Kung yun ang gusto nyo na ayaw nyong, di ba? If I may add, Mr. Senator, kasi baka sabihin din ng Kuwait, well, hindi ka mo, ang bilis ng hustisya para kay Ranara. In 1 year natapos ang trial, and I'm no doubt that they will do the same here. Sir, Pero patay na eh. sir, Yung kababayan. exactly. Hindi, kahit na sabihin natin tuwing may namamatay ng OFW natin at mabilis ang hustisya nila, in fairness, nakukulong agad yung nagkasala. Pero kung palagi naman nangyari yun, it defeats the purpose of protecting our OFW, sending our OFW to the lion's den, like I said. Di ba dapat, huwag na mangyari, wala na mamatay. Hindi ko na kailangan ng kanilang swift justice. Di ba? Just for the record, sir, I agree with your proposal, sir. Okay. So, Secretary, how about if we will impose a total sa mga ano lang domestic, kasi naman palaging nabibiktima. Yung sa mga iba hindi eh. So, total ban sa mga deployment ban sa mga domestic helpers. Is it possible? Do we need to talk to the President Yes, for that? Mr. Chair, it is possible, but bigyan niyo lang ho ako ng kaukulang panahon, Mr. Chair. And kaukulang panahon, gaano po katagal yung kaukulang panahon? 1 linggo po, Mr. Chair. 1 week. Okay. So, by the way, we receive a copy of Senator Joel Villanueva's opening statement. COMSEC, please insert the same into the records. Sige, gusto mo na pala magpakita ng video? May papakita kami video. Ito isang kapalpakan. I don't know kung sino pumalpak dito na maling bangkay ang dumating sa bansa natin. How did it happen? Na-repatriate, maling bangkay ang na-repatriate. Ano nangyari yun? Nasakta na ngayon ang kamag-anak dahil namatay ang kamag-anak nila. Nung January 1, patay na daw po si Mama dahil daw po sa suffocate. To keep themselves warm, nagkaroon ng burning ng coal. However, walang ventilation dun sa room. Sa pagkakaalam namin, yun ang ulat ng pagkasawi. Baka kauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon. Kami po ang gagastos sa lahat, including funeral and burial expenses. Okay. Sinong pumalpak dyan? Masakit na nga yung mawalan ka ng kamag-anak na matay. Pagdating dito, makikita mo bangkay ng ibang tao at hindi yung mahal mo sa buhay. Why did it happen, Secretary? Unang-una, ang una kong masasabi ay nandito ang pamilya, si Tanya at saka si Angel. Humingi na ho akong pamahanin sa kanila bilang pahiwatig na as the Secretary of Department of Migrant Workers, I take full responsibility for what happened. Ako ang kitang-kita sa video, ako ang nagbigay ng utos na madaliin ang pagpapauwi. Humingi ho kami ng paliwanag. Ang mga nagkaroon po ng responsibilidad dito, una yung service provider na hiningan namin ng paliwanag. Siya po yung cargo transporter nung labi. Matagal na rin ho natin siyang na-engage mula pa nung panahon na nasa DFA. So, authorized din siya ng embahada. So, ayon sa paliwanag ng cargo forwarder, ay binigay sa kanya ng Kuwaiti Criminal Investigation Division ang labi with the name ni Jenny. At ang sabi doon sa sulat, I think we gave your office a copy, Mr. Chair, ng service forwarder. At that point, sabi nung service forwarder,
walang maka-identify na family nung victim, ni Jenny, nung OFW. And the next sentence in his explanation was that posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa fingerprinting. Usually, we rely on the fingerprinting kasi yan ang exact science. Yung fingerprinting, meron niyang record sa Kuwaiti side ng bawat pumapasok doon. At kung nasawi ang isang tao, simple lang, sa kasong ito, buong-buo ang labi ng katawan, kaya't madaling makuha yung fingerprint ng labi. But yun ang sabi, no? So ako, sa side ko, Mr. Chair, meron pang higit na pagpapaliwanag na kailangan makamit sa service provider dito. And we have also requested our embassy in Kuwait to seek an explanation, including a meeting with the Criminal Investigation Division of Kuwait, including the service provider, with a view to filing a claim for negligence and damages for the wrongful repatriation, Mr. Chair. Thank you. Meron ba tayong member ng NBI dito na gumawa ng autopsy kay Jenny? Dr. Simon Gasapo, Medical Legal Division. Is he here? Good morning, Mr. Chair. Doctor. Good afternoon to you, sir. Good morning. Okay, base po sa ginawa niyong autopsy, tapos na lumabas na yung result? May foul play ba o talagang na-suffocate? Mr. Chair, I have to apologize because we have still an ongoing histopathological examination, but we already have an initial findings as to what we have seen in the autopsy. Ano po initial findings? So, as to our initial findings upon opening the body, we assessed that there was redness in the trachea or the airway, and then there was hemorrhage or petechia present on both lungs with a bright red color, which is not usually what you see in a healthy or ordinary lungs. Mm-hmm. And then our toxicology results came out just this morning, indicating that the deceased there was carbon monoxide present on the blood of the deceased. Okay. So, ibig sabihin na suffocate nga. Yes, sir. As for our cause of death, it should go as asphyxia due to inhalation of respirable gases, specifically carbon monoxide, sir. Okay. DMW or OWA, anong sinabi ng Kuwaiti government, yung police report nila doon? Ano naka-indicate? Was it accident or sinadya? Ang ulat ng sa police report side is that nagsindi sila ng merong metal coal stove dun sa bahay. This was a chalet resort, hindi ho ito yung bahay ng employer. I suppose they went there for the New Year holiday or what have you. At doon nag-inhale sila ng smoke ng coal overnight. Ang sa side naman po ng DMW, Mr. Chair, at napaliwanag ko rin to kay Natanya and Angel, kahit wala pa yung autopsy report ng NBI, which will report on the criminal nature of the incident, we are moving forward to file a case of negligence against the employer. Mhm. Kasi they were transferred to a bahay bakasyonan. And we feel that the employer should have taken the necessary precautions to at least warn them about the new place, the new room, the ventilation in the room. There was a metal coal stove in the room reportedly. And what they could do, what were the precautions they could do under the circumstances na may metal coal stove dun sa kwarto na walang ventilation. So these are all indicators to my mind, Mr. Chair, of possible negligence, and so where we are filing a case in Kuwait on negligence on the part of the employer and damages. Okay, Civil action. that's good. Now, doon sa pagpapadala ng maling bangkay, anong sabi ng service provider? Sa aking palagay, Mr. Chair, hindi sapat ang paliwanag ng service provider kasi nung binigay sa kanya ng CID yung labi,
ay sinabi niya mismo na merong pagdududa in terms of the identity of the remains. And so at that point, the service provider should have called this to the attention of our migrant workers office, but instead proceeded to ship the remains. Now, on the side of our migrant workers office, we work hand in hand with the Philippine Embassy. Ang nag-i-issue po ng mortuary report is the consul of the Philippine Embassy with respect to the deceased and mention there of a casket in the mortuary report. So we work hand in hand with the Philippine Embassy with respect to the most crucial stages prior to shipment, which are namely identification,